Hello, what's up mga ka-Money Magnet? Naririto na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. At dahil nalalapit na ang 2022, meron akong 5 pampaswerte na hindi dapat mawawala sa pitaka mo. Dahil pagsapit ng 2022, kapag ang mga bagay na to ay nasa iyong pitaka, ay paniguradong magdadala ito ng swerte. Alam ko naman na ang darating na 2022, Year of the Water Tiger, ay maswerte. Ito'y magbibigay ng pag-unlad. Pero kahit nasabihin nating maswerte ang Year of the Water Tiger, mas mainam pa rin na dagdagan natin ang kaswertihan. Gamit lamang ang mga pangpaswerteng nandyan lamang sa iyong tahanan. Ngunit meron tayong dapat gawin ng mga ritual para mga pangpaswerte na to ay lalong magbigay swerte sa iyong pitaka. Isa-isahin natin ang mga bagay na pwede mong ilagay sa iyong pitaka para ang 2022 mo ay maging maswerte. Pero tandaan ka Money Magnet na bago nyo ito ilagay ay gawain muna natin ang mga ritual. Dahil ang mga ritual niyan ay nakakatulong upang lalong magbigay ng enerhiya sa mga swerteng ginagawa natin. Ang mga ritual niyan ay lalong nakapagdudulot ng isang magandang bagay sa ating buhay. Dahil kung naging malas man tayo ngayong 2021, magiging maganda naman at ating 2022. Basta't alam lang natin gawin ang mga pangpaswerteng aakit ng kaperahan sa pitaka natin. Simulan natin sa mabisa at mahiwagang dahon ng laurel. Pagsapit pa lang ng 2022, bisperas pa lang ng bagong taon, mainam na may dahon ng laurel ka na sa pitaka mo. Pero bago mo ilagay ang dahon ng laurel na yan, kailangan na sulat mo muna dyan ang pinaka-the best o pinaka-minimithi mong mangyari sa 2022. Kapag naisulat mo na dyan ang mga dasalin at hilingin mo o yung pinaka-goal mo sa buhay ngayong darating na 2022, ay pwede mo na siyang ilagay sa iyong pitaka para pagsapit ng bagong taon ay maswerte na ang iyong pitaka. Pero huwag mong kalimutan na bago mo yan ilagay sa iyong pitaka, ay dapat mo munang dasalan yan na kung ikaw ay Katoliko, isang ama namin at isang sumasampalataya, pero kung hindi ka naman Katoliko, kahit anong dasal ay walang problema. Pangalawang dapat na meron sa pitaka mo, bisperas pa lang ng bagong taon, mainam na inilagay mo na to, ang bulak. Alam mo bang ang bulak ay sumisimbolo ng gaang ng buhay? Kapag meron ka rin nito sa pitaka mo, nagiging magaang din ang buhay mo. Alam mo bang kapag may bulak sa loob ng pitaka mo, kahit anong problemang dumating sa'yo, kahit sobrang nakaka-stress pa yung problema na yan, magiging magaang lang ang pagdala mo. Kasi nga naman, ang bulak ay isang pangpaswerteng katumbas na isang magaang na buhay. Kaya kung gusto mo ng isang magaang na buhay at isang magandang kapalaran, maaari mong ilagay ang bulak bago magbagong taon. Bago pa lang magbagong taon, ay nasa pitaka mo na to, tiyak na pagsapit ng taong 2022, Year of the Water Tiger, ay siksik-liglig at nag-uumapaw na ang swerteng ibibigay nito sa'yo. Pangatlong pangpaswerteng pwede nating ilagay sa ating pitaka ay isang barya. Pero ang barya na to ay hindi dapat gagamitin. Dahil ito ang magsisilbing lucky charm. Dahil nga nagawaan natin ng isang ritual. Pero bago natin ito gawa ng ritual at dasalan, mainam na ang baryang gagamitin natin as lucky charm ay mababad mo muna sa tubig na may asin kahit 5 minuto. Para sa ganoon ang mga negatibong enerhiya ay hindi mapasama sa ritual na ginagawa natin. Kapag kasi nakasama ang negatibong enerhiya, makakasama din yan sa kamalasan na dadanasin mo sa taong 2022 at ayaw naman natin mangyari yan. Kaya tanggalin natin ang mga negatibong enerhiya sa pamamagitan ng pagbabad nito sa tubig na may asin kahit 5 minuto. Pagkatapos mong maibabad, pwede mo nang bilad sa araw. Ang pagtuyo sa kanya ay gamit ang sikat ng araw. Mas nakakapaglakas o mas nakapagbibigay ng enerhiya kapag pinasinagan mo ito sa araw. Mas magbibigay ito ng lakas at kapangyarihan kapag ito ay ginawa mong lucky charm.
Kapag naibilad mo na sa sikat ng araw, ay maaari na natin itong ilagay sa ating pitaka. Usalan ng dasal na isang ama namin at isang sumasampalataya kung Katoliko, kundi naman gamitin mo ang dasal sa reliyon mo at walang magiging problema. Basta't ang mahalaga, madasalan mo rin to bago mo mailagay sa iyong pitaka. Dahil ang barya na yan, kinakailangan mailagay mo sa isang lugar kung saan hindi mo siya makukuha o magagamit dahil ito nga ay magiging lucky charm mo. Kailangan lagi lang tong nasa pitaka mo para ang swerte sa iyo ay lifetime na rin. Siyempre, kung meron kang maliit na butil ng bawang, mainam din na meron ka nito sa pitaka mo. Pisperas pa lang ng bagong taon ay maglagay ka na nito. Alam mo ba kung bakit? Dahil minsan may tatahakin tayong mga negatibong enerhiya sa landas natin. At ayaw naman natin yung mga negatibong enerhiya na yan ay magdala o magdulot ng kamalasan sa buhay natin. Gusto naman natin ang mangyari sa buhay natin ay kaswertihan. Kaya't kung gusto mo ng kaswertihan at tanggalin ang negatibong enerhiya, isang butil ng bawang ay pwede na. Para sa ganon, ang lahat ng kamalasan na dadanasin mo ay hindi mo nadanasin at kaswertehan lang ang ibalik sa iyo ng 2022. Tandaan mo, isa ang tiger sa pinakapaboritong hayop ng feng shui ng mga Chinese dahil alam nilang maswerte ito. Kaya ang 2022 mo ay magiging maswerte. Pero kapag nagdagdag ka ng pangpaswerte katulad nito, ay siksikliglig at nag-uumapaw ang swerteng mapapasayo. Aanhin mo naman ang mga swerteng nasa kapaligiran mo kung meron namang madaling aspeto, katulad ng paglalagay ng isang butil ng bawang na siya namang makakatulong sa atin para tanggalin ang mga negatibong enerhiya na maaaring magbigay o maging sanhi ng kamalasan. Ayaw natin ng kamalasan at gusto natin tanggalin yan sa buhay natin. At isang butil ng bawang ay makakatulong para ang lahat ng kamalasan na yan ay masipsip at tanggalin sa buhay mo para ang 2022 mo ay maging magaan at swerte ang papasok at hindi kamalasan. Siyempre, hindi mawawala ang cinnamon. Kung ikaw ay mahilig sa anumang klase ng sugal o kaya naman ay tumaya sa loto, alam mo bang ang cinnamon ay nagbamagnet o nag-a-attract ng swerte? Kaya't kung nais mong tumaya sa loto at mahilig kang pumunta sa sugalan, mainam na lagi itong nasa pitaka mo. Bubulungan mo lang to kung may kahilingan ka at siguradong mamamagnet ito ang lahat ng kahilingan mo patungkol sa kung anumang bagay na yan. Basta sinasabi ko sa iyo, kapag inilagay mo to sa pitaka mo, dadasalan mo muna yan at kinakailangan lahat ng ginagawa natin sa buhay natin ay laging positibo. Huwag kang mag-isip ng mga bagay na negatibo dahil kadalasan ng mga negatibong bagay ay nag-a-attract sa atin ng kamalasan. Isipin mo ay positibo para positibong bagay din ang ma-attract natin sa buhay natin. At yan nga mga kamani magnet, ang mga 5 bagay na hindi dapat mawawala sa pitakang nyo bisperas pa lang ng bagong taon. Para bisperas ng bagong taon ay siswertihin na kayo at pagsapit ng 2022 ay talaga ng bonggang-bongga ang magiging life nyo. Maraming salamat mga kamani magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe ay mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!